Percy Lapid. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulga na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang umaga po. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Tolastas. Sa pangalan po ni Atong Ma, kami po ay muli mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating pong palatuntunan. Marami po tayong pag-uusapan at sa mga nais pong magbigay ng reaksyon ng ating pong landline sa ating himpilan ay 4120288, samantala ang ating pong text line ay 0917-798-8910. Tayo po ay napapanood sa A-Try TV, ang radyo sa telebisyon, sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Pagsapit po naman ng alas 9, ang ating pong palatuntunan ay sabayan ng mapapakinggan. Lahat po ng mga palatuntunan ng A-Try TV, ang radyo sa telebisyon, nagsisimula pong mapakinggan sa radyo pagsapit po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 7 po yan ng gabi. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito, tayo po ay magsama-sama hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng palatuntunang Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Napakasama na po na masyado ng karumal-dumal ang kahulugan ng bansang Pilipinas. Ito may pinugutan ho ng ulo. Abusayap. Mantakin ninyo ha. Tayo po hindi lamang bansa ng mga magnanakaw, katulad sa Ninoy Aquino International Airport, kundi tayo po ay mga mamamatay tao na rin sa mata ng mundo. Bakit ho naman kaya nangyari ito sa Pilipinas
na itong bansang ito ang naging ika nga po dito naipon ang mga kriminal, ang mga walang hiyang tao, ang mga Kim Wong, ayan po RCBC, yung mga William Go. Cyber bank robbery, dito lang nangyari, no? Isipin ninyo yan, mga kaibigan. Sino pa ngayon? Kung ako foreigner, ako pagkatapos magmamalaki tayo, sasabihin natin handa kayong putulin ang relasyon ng Pilipinas kapag nanalo kang presidente. Sabi ni Duterte, puputulin niya raw relasyon ng Pilipinas sa Amerika at saka sa Australia. Sino tinakot mo? Ano ba meron dyan sa Pilipinas? Puro magnanakaw ang tao dyan Simulan mo sa mga nasa gobyerno Airport hanggang sa airport Airport pa lang, pagtungtong mo pa lang mga kaibigan, pagkatapos, eto po, lintik po itong nangyari pinugutan ng ulo yung bihag nila. Nung Lunes ng gabi yan. Mantakin ninyo, nakakahiya po ito. At marami namang ganyang foreigner na ginawan dito ng ganyan, hindi ba? Na kinikidnap, ewan ko anong dahilan, ba't napugutan ito? Hindi, nagbigay kasi ng ultimatum yung Abu Sayyaf hanggang April 25, so nung Lunes yun. Pag hindi naibigay yung 300 million na hinihingi nilang ransom, ayun, papatayin nila. Ang laki ng hinihingi. Kinidnap nila yan noong September. 4 yung foreigners, may Norwegian pang 2, at saka may 2 yung Canadian. So, may isa pang Canadian na sabi nga ni Prime Minister Trudeau, nung tinanong siya kung ngayon ba handa na kayo magbigay ng ransom. Hindi na siya nakasagot Kasi nung pagpunta niya rito noong APEC noong November, tinanong sa kanya yan ng local media. Oo. Mag-aano ba kayo? Bibigay ba kayo ng ransom? Sabi niya, no ransom policy. Siyempre, yun ang patakaran ng gobyerno pero ganyan na nangyari, di ba? Ang akala nila kasi, itong Pilipinas, Canadian din, ang mga nakatira dito. Kasi Canadian. Puro Canadian Ginagawan sardinas yung mga tao. Ayan po, mga kaibigan, paano ho ito? Paano nating ipaliliwanag ito? At siyempre, gusto mangyari po ng bansang Canada, malipol yan. Tutulong daw sila sa Pilipinas. Ang katunayan nga yun, gusto nilang tumulong pa, di ba? Tutulungan tayong ubusin yan dahil wala tayong kakayahan. Di ba? Actually, 400 plus lang yung Abu Sayyaf members Pwedeng magbigay ng armas yan. Hindi malipol-lipol, no? Ilang dekada na rin yan magkakakoneksyon din naman yan Pati yung mga MILN, yung lahat ng grupo na yan. Nag-iiba-iba lang ng mga pangalan yan. Pag maghahanap buhay, terrorist group. Pag makikipag-usap sa gobyerno, ibang grupo na marami pangalan yan nila. No? Kunyari may pinaglalaban. May mga kasabot na MILF, MNLF. Pagka naroon sabihin, Los Command. Ito matandaan ko nung araw. Merong lumapit sa akin na isang, panahon ni Cory ito Lumapit sa atin yung isang OIC mayor sa Lanao, Maguindanao. Maguindanao. Asa Maguindanao? Oo. Ang pangalan nun si Mayor Maganja. Ewan ko kung buhay pa yun kasi may edad na yun Nagpunta sa atin siya, OIC mayor siya ng isang bayan dun municipality o town. Ngayon, ang pakay niya sa paglapit sa atin, meron daw susurrender na mga rebelde. MNLF yun. At ito ang Defense Secretary noon, natatandaan nyo, si Ramos naging Defense Secretary yan. Ngayon di tayo po nalapitan. Ang ginawa po natin, sinamahan natin sila sa Armed Forces of the Philippines. Yung mayor, sinamahan ko ron. Ang kausap namin, yung dating Vice Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Pinakilala ko siya at sinundo pa ako ni Kwan Pinasundo ako kay Colonel Florendo. Kasama ko yung OIC Mayor, Muslim din yun. Ngayon, sinakay kami sa sasakyan,
Doon nga sa sasakyan inuupuan namin puro baril Yung ang daming baril ni Colonel Florendo, di ba napatay yun? Doon sa nagkagulo sa Cagayan. Sumurrender. Yan ang katunayan. Kaya ko kinukwento ito. Kasi yung mga rebelde, paikot-ikot lang talaga Kahit ano pa sabihin ninyo. Ito nga, itong pangyayaring ito, kasi ang tagal inimbestigahan yan, tagal ko ron Kasi yung binanggit nung mayor, kung sino-sino yun, babanggitin niya kung sino yung grupo, saan ang galing na grupo. Pinaghintay na lang kami. Pagkatas, binerify ng Armed Forces of the Philippines Sinama kami ni Colonel Florendo sa opisina niya. Siya ang hepe no ng Civil Relations Service. CRS. Ngayon, habang naghihintay kami ron, bine-verify pala yun. Pagkatapos, lumabas na yung mga opisyal. Ang sabi, confirm yung mga sinasabi nung mayor, si Mayor Maganja, na itong grupong ito ay talagang mga notorious. Mga mga matitinding grupo ito. Sinabi nila yan yun yung grupo na galing sa faction ni Commander Nara. Yun. Ngayon, di sinabi na, gumawa na sila ng mga plano. O paano? Nagkataon nun hindi ko alam na ganun pala, sapagkat diretso ng kinausap itong si Juan. Hindi ko rin alam na yung pala may reward yun. Oo. Bukod sa pag-surrender mo sa tao, bawat armas may bayad yun. Na isusurrender, may bayad. At kung ikaw naging instrumental ka sa pag-surrender, dapat meron ka rin. Makukuha. Di ba? Dahil nakatulong ka naman Sa ngayon, bawat armas, lalo na pag mahaba, 20,000 nakatulong ka naman sa sa gobyerno di ba? Ngayon, sabi pa nga sa amin nung una, nung be-verify natin yan kasi maraming ganyan Surrender lang ng surrender. Pagkatapos, pagbalik sa Mindanao, may hawak na naman na armas. At ang hawak pa namang armas niyan, hindi pumuputok. Yung isinusurrender nila, kung ano yung bulok, yung hindi na pakikinabangan, yun ang sinusurrender nila. Kaya lahat yan, kailangan magkaroon ng verification. Sa madalit sabi, hindi na ako inabot nung pag-uusap na yun, yun na una't huli kong nakaharap yung mga tao. Kasi nag-abroad ako musician pa tayo nun At saka yun yata yung unang pagkakataon na nagbiyahe ako sa Amerika at sa Japan. Sa Japan, maraming beses na. Pero nag-side trip ako ron. Ngayon, nabasa ko na lang sa Japan. Nasa Japan kami. Na dumating pa rin si Congressman Lumawig. Kaya magkasama kami nung makita namin yung periodiko. Sa kwarto niya may periodiko na galing dito. Nakita ko yung litrato. Baka kilala ko ito Ito yung lumapit sa akin Nando doon Nagsusurrender na ng armas kay Ramos. Sa pagkakaalam ko, mahigit 200 yun Ang dami na mga tao. Yung paksyo na yun. Sa madalit sabi, bukol ako ron. Asan ngayon yung mga tao na yun? Alam mo ba yung isa ron na commander? Nakilala ko nung panahon ni Ramos. Na presidente si Ramos. Lumapit na naman sa akin. Recycled rebel returnee Hindi, iba naman. Kasi nung panahon ni Ramos, may itinayo yung SPCPD. Oo, tama. Southern Philippines, Council for Peace and Development. Yan yung merong eleksyon, di ba? Oo. Etong si Damuhong Commander, akalain mo ang kausap nito si Amay Bisaya Alam mo naman si Amay, ano ba naalalaman yan? Ito pa lang si Commander, kilala ito ni Ramos. Dahil nga doon, sa ginawa kong
Pag-surrender nila, nakilala niya si Ramos. Ngayon, isa siya sa tatakbo sa SPCPD pala. May plano siya. Nagagalit siya kay Ramos, sa administrasyon ni Ramos. Sabi ito, pag hindi ako tinulungan ng gobyerno, manggegera ako sa Mindanao. Ha? Nakatali yung ulo, matatakot ka eh. Parang yung warrior ang dating eh. Hurumentado Hindi, tsaka ang laki ng katawan ba? Maskulado ito, hindi ito yung kwan. Hindi mapapayat-payat. Tsaka ang matay, nakakatakot eh. Parang bilas ang isda. Para nakasyabo eh. Nakadilat o namumula? Aba, nanlilisik ang mata. Galit yun, galit. Ngayon sabi ko, pinakilala sa akin ni Amay, kung ito si Amay Bisaya nga, alam mo naman niya, puro kwento lang ang alam niya, tsaka kikil. Ngayon, ginawa ko, sabi ko, ano bang may tutulong ko? Sabi niya, gusto kong makausap si Ramos eh. Si Ramos, gusto mo makausap? Wala tayong ano dyan. Dadaling kita doon sa spokesman ng Lakas NUCD. Si Congressman Lumawig. Yun ang spokesman. Dinala ko siya ron. Hinarap siya ni Congressman Lumawig. Pagkatapos nag-usap sila, sige, binigay yung telephone number kinuha yung telephone number nung tao. Si Commander, Mangakop Saud. Yun ang pangalan eh. Commander Mangakop Saud. Ngayon kinuha yung number. Pagkatapos sumama pa rin sa akin. Sa intercom ko nakilala eh. Ngayon nung sabi niya, pagkagaling namin sa Lakas, pare, sabi niya, kaya mo ba magpa-presscon? Sabi ko, alam mo, presscon dito may gastos. Siyempre, pakakapihin mo yung mga iimbitahin mo. At saka, kailangan nyo, may schedule ka pa dahil igagawa mo, anong press conference yan? Ano issue? Ano ba pagsasasabihin mo dyan? Kailangan meron tayong advance na information, media advisory. Ganun ba? Pero may naisip akong paraan. Sabi ko, meron akong alam na pinakamadaling paraan para makarating sa Malacanang yan. Sa pamamagitan ng media. Makita ka ni Ramos. Anong gagawin natin? Sabi ko, ikaw ba'y may pera dyan? Magkano ba ang kailangan? Hindi, sabi ko, magkano ang kaya mong? Siyempre, conforme yan. Alangan namang ang pera mo, ₱100 eh. Pupunta ka pa sa reporter, alam mo naman yung mga yan. Ngayon, sabi niya, meron ako, kung 10,000 ba, pwede na? Pwede na yan. Ako, tigi 100 pa eh. Yung pera ng damuho eh. Dinala ko siya, alam mo kung saan? Sa Malacanang. Tinawag ko yung dalawang miyembro ng Malacanang press corps. Sabi ko, nakita ko pare, bataan niya nandito ka? Halika ka ako, may pag-uusapan tayo. May kasama ako dyan eh. Ito, gusto lang nito, mapanood siya ni Ramos. Siyempre, pag nalabas sa news yan, sino ba yan? Commander yan kako. Yan gustong tumakbo sa SPCPD. Kapartido naman nila yan eh. Bata raw siya ni Ramos eh. Pero hindi siya makagawa ng appointment eh. So, sabi niya, sige. Sabi ko, baka pwede mong kausapin yung mga nandyan. At eto ang pera. Nung mahawakan yung pera, ang tulin eh. Bumili siya. Pwede yan. Biglang pwede ka agad eh. Walang hindi eh. Ngayon, naglabasan. Sabi niya, saan natin interview? Sabi ko, dyan na lang sa puno. Pwede naman. Ang lalaki ng puno rin sa Malacanang, di ba? Sabi ko, dyan na lang sa Malacanang ground. Para nakatuntong siya sa Malacanang, nagpe-press conference siya. Sipin mo. Kinuna na. Nagpaalam na kami. Sabi ko, halika na. Abangan na lang natin kung lalabas mamaya yan sa mga news. Sa TV.
Pagkatapos nun, lumabas. Ginamit yung istorya. Oo, napapanood ko si Noli Di Castro pa nga. Angkor. Alam mo kung sino interview sa kanya? Si Tony Velasquez eh. Ay dati nasa Malacanang yan eh, di ba? Ngayon ayun, lumabas. Bay kinabukasan. Tumawag nung gabi. Tumawag sa akin si Congressman Lumawig. Sabi niya, yung kasama mo, nasan? Naitawag ko na nakausap ko na, pinapupunta siya bukas. Sa Malacanang. Sabi ko, di tawagan nyo. Ito number, gano'n. Ba itong tarantadong Muslim? Pinatawag nga. At binigyan ng pera. Ba? Ha? Kung mga 5 milyon lang, nakadali ang damuho. Pagkatapos wala na Hindi ko na nakita. At di rin kumandidato. Bukol na naman ako sa katarantaduhan nila, di ba? Yung pag-surrender. Bagay, hindi siyang kausap ko ron, di ba? Pero na-recognize ko siya nung sinabi niya, ikaw ba yun? Sabi niya, kako. Ako yung kinausap ni Mayor Maganja. Di, naniwala siya dahil alam ko pangalan nung ngayon, sabi ko, walang iyang ito, hindi ko na nakita. 5 milyon ang tinangay na pera nito. Kumandidato sa SPCP, di talo naman. Eto na ngayon. Matatapos na administrasyon ni Ramos. 98 na. Di merong okasyon dun sa PICC. Yung parang sa yung partido ni Ramos, yung lakas. Yung pipili ng kung sinong magiging presidente, itatakbo. Lahat sila tatakbo Di ba? Nasa lubong ko ngayon yung na yun, si Commander. Ba? Sabi ko si Commander ito, tumaba na, lumaki na siya na. Dati maskulado Nakita ngayon ako, na-recognize ako. Sabi, brother, tulungan mo naman ako. Ha? Anong tulong? Diyan, Anya, kay De Venecia. Hindi ko kilala yan. Sa loob-loob ko, kahit kung kilala ko man yan, ba't pa kita tutulungan? Sabi ko, lintik ang ginawa mo sa akin. Nagtago ka na. Pinatawag ka sa Malacanang. Sasakyan ko, gamit-gamit natin. Hindi mo ako naalala. Hindi ba? Na dumaan ka man lang sa akin at sinabi mo, nakatanggap ka ng 5 milyon. Ginanong ko sabi, pasensya ka na, naubos na Linti kong gumastos ng mga taong ito. Saan nila ginadala yung pera? Yun ang yun ang tanong Nagbubuhay hari pag nakahawak ng pera. Marangya, lifestyle nila. Wala silang trabaho talaga, no? Pasiniswari, nung araw. Eto diba na. nagpapasara ng isang palapag ng hotel yun, no? Eto na ngayon. Hindi ko na naman siya nakita, di ba? At saka wala namang kwenta makita ko siya. Wala naman siyang maitutulong sa akin Puro pagod puro yung... Perwisyo, yung connection mo, nagagamit niya Tapos ikaw ngayon, eto na. Nakaupo na itong demonyo sa Malacanang. Share up. Ayan. Share up. Nakaupo na yung demonyo. Wala ako noon sa media nakikinig ako ng radyo. Ba merong flash report na hostage taking sa Mindanao. Nang hostage siya? Nung banggitin yung pangalan, siya napabalikwas ako Siya ng hostage? Siya, nang-hostage. Naghurumentado na talaga. Hindi, gusto na naman magkapera niyan kaya nang-hostage yan Iyan po mga kaibigan, anong klaseng mga tao ito? Kaya ko kinukuwento sa inyo ang mapait kong karanasan sa pakikipagkaibigan sa mga yan. Dapat yan, hanggang kwentuhan na lang kayo Mag-intindihin yung Tingnan mo ginagawa niya, namumugot ng ulo. Anong klaseng mga tao ito? Pero mo iiwanan sa kalye, no? Yung pugot na Jesus Maria, pasintabi sa kumakain. Ano yan, bowling? Nasa garbage bag, no? Iiwanan sa isang kanto. Yung katawan nga, hindi pa nakikita. Oo, hindi pa.
Hanggang ngayon eh. Ang hinahanap ng gobyerno, yung katawan eh. Jesus Mario. Hindi hanapin yung abo sayap eh. Oo. 400 Hanapin yung abo. Yung katawan, ano yun, sardinas? 400 plus lang na tao yan, ha? Jesus Mario. Nako po. Hanapin nyo yung abo sayap. Oo. Ayan po eh. Sabi ko sa inyo, walang katapusan yan eh. Ang gusto nitong mga ito, one time, big time lagi. 300 million sa 4 na biha, gusto nila yun. Gano'ng karami ng kwarta kinita niya mga yan? Kaya, Itong abo sayap? Gano'ng kalaking pera ng nalikom niya mga yan? Saan nila nagasta yun? Ha? Ang lalakas parang kumakadaig pa nito yung may pabrika ng pera. Kahit Central Bank po, maubusan dyan. Ha? Tsaka grabe. Kaya kailangan yan talagang, kung yan eh, mga identified na talagang yan, sabi ito, dasin. Hindi na pwede ito. Hindi naman kasali sa negosasyon yan eh. Bandido yan eh. Hindi naman, ano yan eh. No negotiation. Walang pinaglalaban yan eh. Ano yan eh, mga extortionist yan eh. Sindikato yan eh. Oh, kidnap or ransom yan eh. Terrorist yan eh. Nagkataon lang, mga Muslim sila. Di ba? Meron din naman ditong hindi Muslim. Kristiyano na ano. Oo. Ganyan din ang lakad. Ganyan din. Pero hindi namumugot ng ulo. Pinapatay na lang, no? Ay, china-chop-chop, di ba yung iba? Ganun ba? Oo. Kahit dito? Oo. Ang pangit na ho ng itsura natin. No? Kasi nagda-drugs yung mga yan eh. Ito rin yung bumiyag kay Sesh Drilon, di ba? Oo. Yung mga grupo na yan, sila. Ay, mga bagong miyembro na yan kasi natodos na rin yung mga... Sila Commander Robot. Wala na yun, patay na yun eh. Nalobat na eh, no? Na ano yun, napatay yun dun sa nung nagkaroon sila ng gulo dyan sa Bikutan. Naalala mo, di ba, nakakulong sila lahat noong panahon ni Gloria. Oo, sinadya ng patay. Nagkaroon na riot. Tapos yun, napatay na sila. Hindi, ibig ko sabihin, wala tayong katapusan nito eh. Wala. Ha? Kaya kailangan, kung ano ba itutulong ng Canada para ano yan, mapanagot yung mga yan. Ay, siguro, military. Kasi capable sila. May, ano sila. Desidido Canada na yan Lipulin. Ano naman ang sabi ng gobyerno natin? Papayag naman kaya? Siguro. Oo. Kasi sabi naman nila, open sa lahat ng bansa, hindi lang sa Canada. Kung sino yung... Papayag yung armas, intelligence, gathering, at saka armas, yun. Siyempre, bubuhos ang Canada dyan. Oo. Nakakahiya ang ano. Matandaan mo yung nangyaring hostage taking nun sa Kwan? Yun yung Kwan yung na-hostage si Regis Romero. Kunyari nakatakas. Di ba? Oo. Nagbayad yun. Kasama pa yung kabit. Di ba? Ngayon, saan yun nangyari? Dos Palmas. Oo. Di ba? Yun yung sa Dos Palmas. Yung insidente na yun, hindi alam ng publiko yun. Kung bakit nangyari yun. At bago nangyari yung kidnapping na yun sa Dos Palmas, hindi alam ng publiko, nandito noon si Al Gore. Vice President pa siya. Vice President siya ng Amerika. Nandun sa Amang Pulo. Sa resort ng Amang Pulo. At ang plano talaga noon nila, kidnapping si Al Gore. Si Al Gore. Yun ang target nila Mabuti naligaw sila Doon sila napunta sa Hindi ko malaman kung bakit sa Dos Palmas sila bumagsak. At kinuha nila maraming bihag. O hindi naman nila sinasadya na talagang alam na nandito si Al Gore. Kung doon sila naligaw sa sa Amang Pulo, mayayaman lang ang pwedeng pumunta ron. Hindi pwedeng lahat makapasok doon yung mga sila Pacquiao nagpupunta riyan, di ba? Dahil maraming kwarta yan Membership dyan Ang bawal lang doon, walang pera. Oo. Kasi ilang milyon ang membership doon. Paano ka maka-afford kung mahirap ka lang? Hindi, tsaka yung accommodation doon, napakamahal. Lahat ng kilos mo ron, babayaran mo. Mga kaibigan. Ngayon, mabuti,
Dito sila, nakalimutan ko na yung pangyayaring yun eh. Sa Dos Palmas sila napunta. Kung nagkataon doon, ano kaya ng, alam nyo naman ng Amerika. Pagkatas vice president nila yun. Kung may nangyari doon, dito sa Pilipinas, lahat ng walang kinalaman sa pangyayari, magiging biktima. Katulad niya, no? Akala nyo ba walang epekto yan sa pangkaraniwang mamamayan? Abay, may epekto yan. Sa iba't ibang pamamaraan, magkakaroon ng epekto yan. Unang-una, sa ekonomiya natin eh. Hindi ba? Ekonomiya, lahat tayo kasali ron. Di ba? Ultimong hindi kumakain eh. Apektado ng ekonomiya eh. Ibig sabihin, lalo siyang di kakain. Mga kaibigan, ayan po, kaya kailangan ito, tapusin na po ito. Ang dami ng kinita niyan, ang dami ng biniktima niyan. Pero ang armed forces, ewan ko, bakit? Kaya nga, saan napupunta yung lakas nila dun sa modernization ng armed forces? Di ba, binubuhusan ng pondo yan eh. Nangyari na yung sa 44, saan di ba? ginagamit yan? Diba? At saka yung mga armas niyan, di ba binulgar ni Trillanes yan? Galing din sa armed forces. Pero binibenta. Malaking negosyo rin yung arms pilferage. Yung MNL8, MIL8, kasabot din yan. Kaya kala mo ba, abo sa iyap lang yan? May mga kasangkot na MNL8. Yun lang eh. Alam mo, lagi nilang kinakatwiran ng armed forces. Hindi nila kabisado ang terrain. Kaya napakahirap tugisin. Ilang pun taon ng salita yan eh. Lalo ngayon, meron ng mga satellite. Napakadali na silang matutugis. Yun lang ano ba yung kung yung GPS umuubra eh. Di ba? Yung yung Waze nga eh. Di ba? Kaya ang tuntunin yung mga nakakapag-download ka nga. Ngayon di ba meron sa internet, yung satellite, i-google map mo lang. Lalagay mo lang ang address ng isang tao, malalaman mo, makikita mo yung bahay niya. Kung saan ang location. Paano mo pupuntahan yung bahay? Kitang-kita mo Kung saan eksakto kung saan siya malapit, paano pumunta, ilang oras ang biyahe. Saan kaliliko, di ba? Pati yung yung dina-download, di ba? Yung Waze nga. Na sasabihin, may nagsasalita pa eh. Sasabihin pa siya, lumiko ka rito, lumiko. Yan pa, yung mga satellite na ginagamit ngayon, di ba? Napakadali na niyan. Ibig nyo sabihin, walang ganyan ng armed forces? Meron yan. Drone. Meron yan sila, di ba? Bakit nga? Tignan mo, pinatay yung sa 44. Bago pa yan, marami. At itong kamakailan, iba naman yung enkwentro. Yun sa Basilan, ang dami rin doon. Ilan yun? 18. Hindi, ano yun? Ano rin yun? Tawag dito. ASG rin yun eh. Combination kasi yan eh. May mga tawag dito, private armies. Mga ano rin. Bandido rin. MILF din yun. Mga kaibigan, tignan ninyo. Ang dami nating napapatay. Pero, isa lang ang namatay sa Canada, ganun nila kamahal ang kanilang mamamayan. Kahit ang Amerikano, ganun din eh. Hindi ba? Kaya may travel warning na yung US eh. Ako titignan nyo kahit na po ganito kami, meron din tayong pagsisikap na nagawa kahit papano para sa gusto nating magkaroon ng kapayapaan. O katulad nung sinasabi ko niya sa inyong surrender. Meron pang isang insidente, baka kala ninyo. Nung panahon naman ni Cory Aquino, natatandaan po ninyo, kinidnap yung Japanese executive, business executive. Ang pangalan nun si Wakaoji. Si Wakaoji. Ang tagal nun, hindi makita. Hindi mahanap kung nasan si Wakaoji. May lumalabas na pinutulan, ganun, di ba? Sa madalit sabi, malimit kaming umistambay dyan sa Manila Hilton. Ngayon, ang CRS naman nun, si General Honesto Isleta. Ngayon ito
isang araw, may napansin ako dyan sa lobby ng Manila Hilton. Nagtitipon-tipon yung mga Hapon. At siyempre, halos karamihan doon, kilala yung pagmumukha natin, kilala ko rin sila. Andun yung mga nag-guide ng Hapon, o yung mga nagpapaarkila ng sasakyan. Nakausap ko ngayon yung isa. Nagkwentuhan kami. Sabi ko, ilang araw ko na napapansin yan. Pare-pareho sila uniforme, no? Oo nga, sabi niya gano'n. Isang nila, suot nila. Ngayon, ang sabi nung sabi ko, ano ba ang ginagawa niyan? Nagpapaarkilaan niya ng nagpapakuha sa akin ngayon ng helicopter. Ganun ba? Mukhang mga rightish, ito? Rebels. Hindi rebels. Right-wing group sa Japan. Ha? Ngayon, ang purpose pala nila, natuklasan ko, ang purpose ng pagpunta nila rito, i-rescue nila. Magsagawa sila ng sarili nilang, pansarili nilang pag-rescue kay Wakaoji. Eto ngayon. Di siyempre, naisip ko na malaking kahihiyan ito. Hindi lang sa nakaupong presidente. Sa bansa natin Isipin mo, pag yan na-rescue nitong mga to, di parang pinagsasampal tayo rito. Ha? Sasabihin pa, kasabwa tayong lahat. Sa pag-kidnap doon sa kababayan nila. Inireport ko yan kay General Honesto Isleta Alam mo ba, inireport ko ngayon. Nung araw na yun, hindi ko na nakita yung Hapon Nangawala na nabulabog. Ibig sabihin na abort yung kanilang operation, yung plano na sila ang sasagip dun sa kababayan nila, si Wakaoji. At paglipas ng ilang mga araw, linggo, ay lumutang na si Wakaoji. Kidnap o ransom din yun. Oo. Ayun, inilutang na rin di ba? Siguro dahil nakarating na sa kanilang kaalaman, may mga kasabwat din yun sa loob. Mga, di ba? Kung talagang re-rescue, magagawa ng kwan yan Magtataka ka nga, yan lamang pa nga paglutas ng krimen. Kung babalikan mo yung pamamaraan na ginagamit ng mga dating pulis, lalo si Mayor Lim pagka nagkwento yan sa mga pangyayari, ang dali namang nahuhuli ang Ang problema natin kasi ngayon, hindi naman talaga inuhuli. Hindi tinatrabaho. Hindi ini-implement ang pagpapatupad ng batas. Hindi ba lahat ng illegal ngayon, lahat ng illegal, basta ikaw, otoridad ka, pwede mong hulihin yan Kaya naka-duty ka, kaya hindi. Basta may nangyaring krimen, nakita mo, nangyayari, may personal knowledge ka na nga Kung yung civilian nga, pwede niyang gamitin yung kanyang, yung kanyang karapatan, yung sa citizen's arrest. Di lalo otoridad, di ba? Ano katwiran ngayon? Pag sinabi mo, bakit doon may illegal terminal? Hindi naman pala, inuhuli yan. Hindi inuhuli, illegal nga. Hindi ba? Mga kaibigan, sasabihin ng sa'yo, hindi kasi meron kaming interagency ek dyan PMP, MMDA, kung ano-anong dahilan. LTO, LTFRB. Nakikita mong nandyan ano ibig lang sabihin nun? Lahat kayo tumatanggap. Hindi ba? Dahil krimen yan paglabag sa batas yan Kaya yung mga otoridad, mga kaibigan, isa malaking katarantaduhan yan. Hindi lang nila ipinapatupad yung batas. Ganon din sa Armed Forces of the Philippines. Mawalang galang na po. Pinaglululoko natin yung mga tao. Isipin mo ngayon lahat mapupuntahan mo Ang magtuturo sa iyo, yun lamang ko ina-upload lang sa internet Alam niya
Tapos kayo, Armed Forces, ang daming pondo. Bilyon. Yun lang, hindi nyo kaya. Modernization daw, no? Ang tagal na tayo nagmo-modernize eh. Puro bulsa na modernize eh. Pabaon. Oo. Yun lamang sa Coast Guard eh. Ito, hindi na Armed Forces yan, ha? DOTC. Ano na yan? Armed Forces na yan, ha? Yan, unang-unang tumiba dyan ba? Si Lista. Si Ruben Lista. Di ba? Si Admiral. Ha? Yung Hindoropot na Admiral. Lahat po ng kontrata na dahil nakadikit kay Gloria. Ano yan? Dikya yan eh. Sino nakaupo? Hindi. Basta yan nadikit talagang ika nga po eh. Nagumpisa yan dun sa AD camp siya nung panahon ni Marcos. AD camp ni Hipolito. DPWH. Minister of Public Highways, Public Works and Highway Robbery. Ayun, doon siya nagumpisa. Pero Navy yan. Oo, dati kasing Pero nagpapadetail sa mga kwan para makapagdugas, di ba? Nagpayaman doon. Ngayon, nabalik sa Navy. Naging, alam mo kung nasan ngayon ito? Nakay Bongbong. Nakadikit doon. Nakay Bongbong Marcos. Parang dikiya na naman. Talagang lumamong kay Gloria, kay Cory, lumamon sa lahat ng administrasyon nito eh. Ang pangalan talaga niyan, hindi naman Lista eh. Listo. Ha? Alisto Dahil sa dami po ng, lalo na, nagkamal ng gusto yan sa panahon ni Gloria. Yan na nakapagbulsa ng nika nga eh. Yung mga pagbili ng barko ng Coast Guard, sa panahon niya yun eh. Kaya akala mo kung sino yung Hindoropot na yan. Kung magtapo ng pera sa mga mga babae, nagyayabang. Golf ng golf, no? Meron pang condo unit yan diyan nakatira sa Isensa. Sa the port. Sa BGC, kapitbahay niya si Imelda. Mga kaibigan. Yung mga generals, no? May mga units dyan, sa BGC. Pag mga general ka. Mga retired, karamihan nandyan eh. Binenta nyo yung property. Di ba? Naibenta ni Ramos yan eh. Isipin mo, Fort Bonifacio. Kaya yung mga sundalong maliliit, napalayas naman dyan. Di ba? Hindi lang nila mabenta yung Camp Aguinaldo dahil magagalit yung Ortigas eh. Dahil pag hindi na raw gagamitin yan sa purpose na kampo, babawiin nila. Kaya hindi nila maibenta. Bakit? Sa Ortigas ba yan? Oo, dinonate na Ortigas yan eh. Ang sabi ng Ortigas, merong yun, talagang may... Sabi nila, pag hindi na kampo ang purpose niyan, babawiin namin yan. Hindi, tsaka nasa yun. Nasa kasunduan nila yun. Nando doon sa... May tawag doon eh. Hindi kontrata yun, meron tawag doon. Parang deed of donation. Parang gano'n, Parang yung press club. Pag hindi na interesado yung mga membro, pwede nang bawiin ng isoli yan sa gobyerno. Babawiin na. Kaya hindi nila pwedeng ibenta yan eh. Akalaban lang, mabubulsa nila yan. Kaya lang sila nandiyan para magamit nila yan. At pangalawa, matakban yung corruption ng press club na hanggang ngayon hindi may paliwanag. Nasaan yung 6 na milyon? Na sinasabi ginamit daw sa housing. Nasaan yung housing? Sa house-yaw. Yan po, hanggang ngayon hindi nakaw yan ha. Ninakaw mo yan, walang permiso yung mga miyembro. 6 na milyong piso. Kaya manggugulpi nga yan. Kahit polis, gugulpihin, di ba? Mga kaibigan. Napag-uusapan lang ho natin. Sana, kung tutulong ang Canada, maging sa lalong madaling panahon na. Kasi alam mo yung ganyan, baka isunod na yung isa pa eh. Kasi ang problema natin sa Pilipinas, alam mo, hindi tayo pwede magkaroon ng isang presidente lang eh.
Ang kailangan talagang presidente rito, 3. May presidente sa Luzon, meron sa Visayas, at meron sa Mindanao. Kasi lahat ng problema natin, gusto natin lutasin Pero wala naman nalulutas. Kaya parami ng parami ang problema. Di ba? Kaya ko, mas gusto ko yun Federal. Magkaroon na lang ng 3 gobyerno. 3 gobyerno, 3 presidente. Para sa Luzon, para sa Visayas, wala pang away. Di ba? Parang basketball yan Kaya lang naman sila nagagawa sa bola, iisa yung bola, 10 silang naglalaro. O pag binigyan mo ng tigi-tigi sa'yo, magagawan pa ba yun? Hindi magagawan yun. Yan ang mag-aaway. Di ba? Kaya yung katarantaduhan yung sasabihin ng mananalong presidente raw siya, bibigyan ko ng pondohan niya. Diyan lahat ang sentro ng development sa Mindanao. Kagaguhan yun. Paano itong Luzon? Visayas. Paano yung Visayas? Titigil na. Ganun ba yun? Hindi pwede yun. Kaya kailangan po dito ang batas dito, kung babaguhin mo, baguhin mo yung sistema. Yung lahat ng sistema, yung magkaroon tayo 3 presidente, 3 vice president. Hati-hati sa pondo, bahala kayo. Di ba? Bahala kayo sa Visayas, bahala siya sa Mindanao. Yun naman sa Luzon, bahala kami sa Luzon. Pagkatapos, among them, pipili sila kung sino talaga yung presidente ng Pilipinas. Na pag kami mga okasyon, yun ang haharap. Yun ang kakatawan. Hindi ba? Ngayon, mga kaibigan, hindi na pwede yung gusto mong kumopya. Kokopyahin mo rin sa ibang bansa yung, nasubok na natin lahat yan Dahil ang totoo, wala naman po sa batas, sa sistema, yung problema natin kung talagang uugatin. Ang problema po natin nasa mga nagpapatupad ng batas. Paano hindi nila pinapatupad ang batas? Mga kaibigan, wala sa sistema. Bakit ba kanya doon sa kwan? Mga bansang komunista, umunlad bakit? Kahit komunista sila, lumaki yung bansa nila, di ba? Naging sila ngayon ang nagdodomina ng ekonomiya sa mundo. Yan, China. Bansang komunista yan, di ba? Dito yung mga komunistahan lang yan Yung Cuba nga, self-reliant hindi umaasa kahit kayo ng bansa. Tsaka napakaganda ng health benefit niya. Pinakamaganda yan, Isa yan sa pinakamaganda. Libre halos lahat dun provided ng gobyerno. Kaya kahit maliit yung sweldo mo, hindi mo naintindihin Kaya nga, wala kang problema. Hindi ba? Hindi mo aalalahanin. Malayo ka sa pamilya mo, nagtatrabaho ka, may nagkasakit, isinugod sa ospital. Isugod mo sa ospital. Hindi naman yung tatay ang doktor Alam mo yung doktor nasa ospital Si Diosdado makapagalan ng plano nun welfare state. Wala, ang daming kumontra sige, bago tayo magpatuloy mga kaibigan, ay pakinggan po muna natin ang ilang mga paalala. Magbabalik kami sa amin pong pagbabalik. Tayo po'y sabayan ng mapapakinggan sa DZRJ. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Tunay na nagmamahal sa bawat Pilipino. DZRJ 810, handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Ito ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network. 8 Trimedia Group Incorporated. 8 Trimedia Group Incorporated. This is 8 TV. Naghahatid ng balita at impormasyon sa bawat Pilipino. DZRJ 810, handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Ito ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Para sa inyong mga masugid namin taga-subaybay ng 8 Trimedia, sa mga nakikinig at manunood sa Cable Link Channel 7, may regalo kami para sa inyo. Mag-text lamang at sabihin ang pangalan ng programa sa aming himpilan na pinapakinggan o pinapanood nyo ngayon para sa chance ang manalo ng gift pack mula sa 8 Trimedia Broadcasting. I-text lang sa 0917-798-8910 ang inyong pangalan, lugar at ang pangalan ng programa ang inyong sinusubaybayan. 0917-798-8910. Text na! This program is brought to you by 8 Trimedia Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang umaga pong muli mga kaibigan. Tayo po ay muling mag-aanyaya. Hanggang alas 10, tayo po ay sabayang napapanood sa 8 TV, ang radyo sa telebisyon, sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7 at sa himpilang DZRJ Radio Bandido, 8 sa inyong mga talapitan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Navenario. Ito po si Peter Balastas. Sa pangalan po ni Atong Ma, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Hindi po yata natuloy yung isang debate, mga kaibigan. Merong isang debatihan na inorganisa para daw sa mga lokal na kandidato ng San Juan. Kahapon sana yan, umaga. Pero hindi po natuloy dahil as usual, hindi po kayang sumipot ni Gia. Para si Erap, umiwas. Pareho na sila, marami na sila kasing kasalanan. Maraming ipapasagot sa inyo. Hindi naman nila masasagot. Tulad si Era, paano mo ngayon sasagutin yan? Iniipon mo yung kasalanan mo . Diba? Lahat ng ginawa mong katarantaduhan sa Maynila, paano kang harap sa debate? Kung sabay-sabay ng itatanong sa iyo, hindi mo na maipapaliwanag. Tsaka mabubuko ka na. Malalaman na talagang sinungaling ka. Nagnakaw ka na nga, sinungaling ka pa. Kung sa bagay, yun magkamag-anak talaga, yung intertwined.
Hindi mapaghihiwalay talaga yun. Automatic yun. Pag sinungaling ka, magnanakaw ka. Pag Oo. magnanakaw ka, automatic sinungaling ka. O kahapon, yung debate naman para sa San Juan candidates. Oo, Local. dalawa lang yan, no? Para kay Francis, Zamora. O sa mga Zamora, tsaka dito kay Gia. Sa mga angka ni Erap. Ngayon, hindi ho natuloy yun dahil nga sa hindi pagsipot ni Gia Gomez na nangangatog na po dahil ang balita natin 30% na lang siya. 70% na yung kalaban niya. Naku po, ang layo, no? Ngayon, ito ang sabi. Nasulat sa isang dyaryo, buti naman may nagsulat na dyaryo. Kasi walang naglabas sa radyo. Wala hindi na balita yun. Wala rin sa TV. Dahil po, paano naging broadcaster yan kung wala radyo? Sa ano lang, sa Facebook lang na-announce na may debate, no? Tsaka sa YouTube. Oo. Dapat, kung broadcasters kayo, dapat nga naman may radyo man lamang. Isang television man lamang. Na mag-e-ere. Wala kasi ang sabi ho dito, sa babasahin natin yung balita. Ang sinasabi po na dahilan ni Gia Gomez kaya hindi siya sumipot doon sa debating yan, kuwan daw, bukod sa siya, merong mahalagang pupuntahan, hindi raw siya na sabihan kagad. Hindi totoo yun matagal na yun. Matagal na sinasabi yun. Ganon din ang sabi ni Erap. Sinungaling talaga, no? Talagang na to, wala nang lunas. Kaya kung ako magiging mayor sa San Juan, ang ipatatayo kong ospital, hindi medical hospital Rehab. Hindi, mental. Mental hospital, local. Locally funded. Na mental hospital. Para doon ikukulong itong mga, hindi ba kabaliwan yung mga pinagsasabi nila. Mukha lang silang normal pero baliw sila. Kaya mo lang sasabing normal sila dahil may pwesto sa gobyerno tsaka maraming kwarta. Ganun naman sa lipunan natin Sabihin mong baliw-baliw. Yung pera nila, baliw ba yun? Hindi baliw yung pera. Pag pinamudmud, tinatanggap Tinanggap, tinanong mo. Kala ko ba sabi mo, baliw yan? Tama, siya baliw pero yung pera niya hindi baliw. Diba? Ito ngayon ang sabi. Meron din anya kami, we also have unblemished. Ibig sabihin walang bahid dungis, hindi mapasusubali ang insider information that the organizer, ito naman nag-organize kasi ang pangalan ng nag-organize, the Liga ng mga broadcaster. Hindi yan yung credible na kapisanan ng mga broadcaster. Ang gusto pala ni Gia, KBP. Ito'y, ano ito? LBP. Liga ng mga broadcaster. Natuklasan daw nila na ito'y, una, hindi na credible. Sabi niya. Ayon sa hindi kanya lang. Ito yung credible. Ibig sabihin, ito'y, dito miyembro si Incredible Hulk. Hindi credible, incredible. Incredible Hulk po ito, mga kaibigan. Bukod doon dyan suspended pala yung organization na yan ng Securities and Exchange Commission. Pero naman kinala. Madaling sabi, yung po ay peke. Walang personality. Sabi niya. Hindi, yun ang lumalabas. Yun ang connotation nung sinasabi niya. Hindi man niya sabihin diretsahan. Katulad nung sinabi niya, hindi pala yan yung credible na kapisanan ng mga broadcaster. Ibig sabihin niya, kayo si Hulk. Si Incredible Hulk kayo. Wala nalang sabihin niya, hausyaw kayo. Ibig sabihin, ginandahan niya lang ng konti. Nakahanap ng dahilan si Gia. Ayan. Hindi nga naman credible suspendido pa.
Suspended. Sabihin ng liga. Ligaw na mga Kala mo broadcaster. naman to kung sinong mapagmalinis. Bakit yung anak mo? Hindi. Ang inaasahan nila, dalawa ang magbibigay. Di ba? Dalawa yan. Magkabila yan Kasi, alam mo naman yan, nagbibigay talaga yan. Inaasahan nila, dalawa mamimigay. Magpapalakihan. Di ba? Nang paliwanag. Nang ibig ko sabihin. Isa lang ang dumating. Oo, sa Mora. Ngayon malungkot ngayon sila niyan. At saka nasira pa sila, no? Nasira. Binanatan pa sila. Hindi na sila sinipot. Binanatan pa. Ewan ko kung pagmamagandang loob na matatawag yung ginawa nila, yung kanilang effort, pagkatapos dinurog kayo. Oo, nako. Bagay na hindi nila dapat asahan. Kasi dati sip-sip kayo dyan Oo. I-erap. Tsaka dyan. Yan na napala nyo ngayon. Kung may iba pa kayong kausap, sira na kayo. Mabuti pa yung ano tawag dito? Niliga ng mga broadcaster Plaridel. Hindi naman. Hindi. Yung pangalan nila, hindi liga dapat ng mga broadcaster. Ano yan? Ligaw na mga broadcaster. Luga. Ano ba dapat itawag dyan? Luga ng mga broadcaster. Ewan ko Kasi marami ng reklamo naman talaga sa grupo na yan Forum pa yan Bakit nagkaroon niya ng kaso sa SEC? Tingnan nyo, nabulgar pa kayo ngayon. Binulgar pa kayo nung dati ninyong tinatanggapan. Hinihingan ng imbitasyon. Nako. Na-double whammy, no? Oo, mga kaibigan. Nagmukha ng tanga, binanatan pa. Minsan, dumadating si Carmen Martin sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Ano siya, surprise visitor siya lagi. Mga unexpected dito, mga kaibigan. Sino mag-aakala? Dati kayong puro praise the Lord kay Erap. Di ba? Ngayon, may kaso daw ito. Meron pang ang kuwan yan Meron pang ang kwento dyan Yung isa namuno niyan Sino ba nagkwento sa akin? Ito ring namumuno. Nung hindi siya namumuno, kinuwento niya sa akin na yung isang namumuno, kumukuha pala ng pera bilang payola sa Aqua noon, sa Subic. Sino yun yung pinsan ni Pichay na naupuro? Armand, ang pangalan Armand. First name? SBMA? Kalimutan ko apelido. Ngayon, yung taong yun ang nagbibigay sa kanila ng kwarta. Buwan-buwan yata yun. Payola. Ang laki wala nakakarating daw sa kanila. Natuklasan nila. Nung pinapuntahan sa bahay para makausap, ba nakita bagong tayo yung bahay. Building na Ilang floor na Ba. Payo mo ba yun? Hindi. Itong payo mo kay Ramos yun. Ito si Juan Armand hindi ka matanda. Ano yan? Taga Cagayan de Oro. Mag-anak ni Pichay. Bata pa. Ngayon, mga kaibigan, ito ang masakit May kaso pala sila sa Securities and Exchange Commission. At bukod dyan, sila rin yung merong yung party list. Oo. Wala namang opisina yung party list na yun, pero na-accredit. Na-accredit ng Comelec. Panahon ni Brillantes. Kaya hanggang ngayon yata, hindi pa makarecover si Kalayan dyan Ay, oo nga, Sa nagastos dyan Si Doktor. Nabolas siya dyan Nabolas siya. Nabolas siya niyang mga liga ng broadcaster. Ano ba naman yan? Ano ba liga yan? Yan siguro yung yung sinasabi nung misis na nawaldas yung pera, yung kabuhayan nila, di ba? Yan Tapos hindi maipaliwanag nung mister, di ba? Kung saan napunta yung kabuhayan nila dahil
nangayayat yung babaeng kalayan eh. Pinangakuan nila mananalo. Yung pala, atin ang media, atin nasira ang pamilya nun, ang atin buhay pa nun. showbiz. Broadcaster niya, yan. Sino yan? Ayan, si Kwan. Sino pa? Yun, si Kwan. Ano ba mga istasyon yan? Ano mga himpilan yan? Ay, isa sa himpilan ng pulis yun. Yung isa naman Stasyon sa ng tren. istasyon ng LRT. Ang tren eh. Ha? Ayan po, mga kaibigan. Tatatlo yata silang buo ron eh. Grabe. Mga kaibigan, debate na raw yun. At Debate. gusto pang palitawin na parang ang dating magugunaw ang Pilipinas eh. Sa debating yan eh. Pagka napakinggan mo, talagang mayayanig, mauuga. Ngayon, sila pala nauga. Nag-Amerikana pa si Rolly. Talaga? Napanood mo? Hindi, sabi nung naka-makeup pa raw eh. Oo, may nakapagkwento sa kanya. Suspendido pala. Nag-debate lang kayo sa empathy. Doon lang kayo. Ayan po, mga kaibigan, lintik na kahihiyan ang inabot nitong liga ng mga broadcaster. Kawawa naman, Alin? Mabigat yan. Nadadama yung iba. Oo. Na taga ang mga broadcaster din. Baka kala, yung liga ng mga broadcaster, lahat na yan. No. Hindi, Kung makapagsalita, liga. Oo. Liga ng iilang broadcaster yan. Ano yata yan? Ligalig. Oo, legal. Ayos ko. Ligalig ng mga broadcaster. Naligalig tuloy. Loko to talaga to si Gia, no? Nakahanap siya ng butas eh. Ang katwiran. Diniscredit kayo. Ano ba naging kasalanan nyo kay Gia? Kumuha ba kayo ng advance? Ba't naman diniscredit kayo? O tumanggap ba kayo sa kalaban? Hindi ba nila alam, ayaw ni Giyang makakasabay ang kahit na sinong Samora sa isang event. Di ba? Naalala mo yung principal? Ang pakiramdam ni Gia ay sinasadya siyang ma-embarrass. Oo, totoo. Ito. Oo. Baka parang ganun siguro. Na-offend. Oo. Ha? Na-offend yung mandurugas, no? May na-offend pala yan. Oo. Ano yan eh, defensive siya eh. Oo. Sabihin, talo siya sa laban, babanatan siya ng babanatan niya eh. Para si Erap. Hindi, sa debate naman, kapag ka, ganon, pwede ka mag-walk out eh. Yung kuwang ka, yung lalamangan ka. Hindi pwede yung kasi may moderator dyan eh. Yun nga yung, kaya nagagalit, minumura si Karen Dracula. Hindi marunong yan eh. Oo. Wala naman yan eh. Hindi pwede moderator yan. Masyadong mapagmagaling yan. Hindi pwede yan dyan. Ang mga pwede, yung kamukha ni Pinky Web, tsaka yung isa, yung Ontiveros. Yan pwede mga yan. Pero yan si Karen, wala yan. Si Lakay. Ewan ko. Si Lagay Gonzalo. Si Rolly Lagay Gonzalo. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ayan na, malapit na eleksyon ha. Baka kayo naman, eto minsan ako nabubuisit na rin magbasa ng kaya lang haba-habaan natin ng pasensya. Social media? Oo. Kasi po, masyado nang nakaka-intimidate yung mga tao, di ba? Parang yung mga nagko-comment na ipipilit lang yung gusto, na hindi naman niya hindi siya marunong umunawa ng katwiran ng iba. Hindi marunong gumalang ng opinion ng iba. Pag naipit siya, yung halimbawa, may sinasabi siya, sumagot yung isa, hindi naman masama ang sagot, yung tama lang, at alam niyang hindi lulusot yung kanya, iibahin niya ngayon. Pupunta siya sa ibang issue para, ganon. Malalaman mo yun, nagpapanggap lang na, may alam yun, pero talagang walang alam yun. Maraming ganyan ngayon. Sa Facebook, may mga nagsusumbong nga sa akin
Lalo na yung mga, wag naman magagalit, yung mga maka-Duterte. Wala kayong mapapala dyan sa ginagawa nyo. Wala ho yan. Ano ba ibig nyo sabihin? Pag nanalo halimbawa si Duterte, siya naging presidente. Siga kayong lahat. Ano ibig mo sabihin? No? Siga ba kayo? Magiging siga na kayo. Oo. Hindi ba kaya gusto ng tao nung una si Duterte, dahil sa dapat isa lang ang siga. At madidisiplina yung mga mamamayan. Oo. Hindi. Ang problema, ito mga adik, ito mga kriminal ngayon. May mga bowler na suot. Yung mga sumusuway sa batas, mga taxi driver, jeep, yung mga illegal illegal kolorum. Kung sino-sino, yung mga taxi. Kunyari, Duterte. May sticker, no? Nagkakabit pa ng mga sticker. Kayo yung lumalabag sa batas eh. Kasi may paniwala sila ang tama, yung lumalabag sa batas. Yun, mga kaibigan. Paano ho yan? Nagpapanggap kayo. Pangalawa, ito yun din mga artista. Ito, alam nyo, ang pagboto, ano ho ba yan? Yan ay tungkulin. Tungkulin ng isang tungkulin mo yan bilang isang mamamayan. Pag ikaw ay kwalipikadong bumoto, dapat magparehistro ka para ma-exercise mo yung iyong karapatan. At magampanan mo ang iyong tungkulin sa bayan. Minsan 1 taon lang yan eh. O minsan sa 3 taon tsaka 6 na taon. Di ba? Every 3 years. Every 3 years. Na-exercise yan. Yun ay tungkulin. Tandaan nyo Tungkulin mo yan. Parang nagbabayad ka ng buwis. Ganon din yan eh. Tungkulin mo yan eh. Yung bumoto. Ngayon, pagka yan yung iyong tungkulin sa pagboto, hindi mo namang ginampanan, dapat mga kaibigan, wag na kayo makisawsaw. Nahimik na. Doon sa mag-i-endorso niya ng politiko, ito niya magaling na presidente, ito niya magaling na senador, na local official. Maraming ganyan. Sino yan? Yung mga celebrity, mawalang galang na. Wag naman magagalit. Mga kaibigan, ito mga celebrity, karamihan dyan, di naman nakarehistro yan eh. Hindi ba, yun lamang mga nagsisisigaw kahit hindi celebrity. Marami dyan, hindi naman nagpa-biometric eh. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, hindi kayo makakaboto. Dahil hindi nyo ginampanan yung inyong tungkulin, hindi nyo ginawa yung inyong dapat gawin. Para doon sa karapatan ninyong makaboto. Natapos na yun eh. Hindi kayo nagparehistro. Kaya, huwag nyo sasabihin ngayon, wala yan, yung mga survey na yan, wala lahat yan. Si Bongbong, nabalitaan lang na umungos na si Lenny. Malaki na naman ang ginastos mo niyan. Gumastos na naman kayo ng malaki niyan. One day lang, no? Gumastos na naman si Bongit. Sumuka. Di ba, Ruben Lista? Baka naman mawala pa yung pinaglalawayan mong makaka-jackpot ka na naman. Baka pag nakadali si Bongbong sabsab dito, sabsab doon tayo DOTC. Tuloy na naman ang rap sa doodle at saka mga babaeng dyan yung mga marami na naman tayo mapagyayabang ang mga babae paldo-paldo na naman di ba? Ayan po, nabalitaan mataas si Lenny Robredo nanguna umikot ang tumbong, sumir ko si Bongbong si Bongbong po hindi parang mistika. Hindi malaman kung mababaliw o mga kaibigan, ayun, number 1 na naman siya ulit. Gastos siyang malaki. Isang araw, no? Kahit pang isang araw lang, tumaas ako.
Wag lang, makalimutan lang na number 1 na si Leni Robredo. Oo, tinakpan agad Oo. Mga kaibigan, ganyan ang survey. Kaya kayo, huwag kayo magpapaniwala dyan. Bakit? Yan survey, hindi ibig sabihin yan boto. Malayo yan sa boto. Tandaan ninyo yan. Malayo yan. Ngayon, kung lahat kayo maniniwala dyan, ang kailangan nating itayo dito sa health program natin, una nating bigyan ng lunas yung sakit natin sa utak. Mental hospital ang kailangan dito sa Pilipinas. Para maraming gumaling. Ngayon, ang ibig kong sabihin, yung karapatan natin na boboto tayo, kung wala ka nun, wala kang karapatan bumoto para sa 2016, wala ka rin karapatan na mag-endorso. Wala kang karapatan na akitin mo yung ibang tao na iboto yung gusto mong kandidato o kaya makipagdebate ka tungkol sa mga kumakandidato. Wala kang karapatan doon Wala kang personality. Para kang liga ng mga ng broadcaster. Wala kayong personality, nagpapadebate kayo. Sino nga ba kayo? Di ba? Paporum-porum lang kayo dyan Papadebate pa kayo. Yun tuloy. Yun ang sinasabi, walang personality dahil may kaso kayo sa SEC. Di ba? Nabis ko Yun naman kwan. Yung inanyayahan nyo pa. Yung bruha. Na dati nakikinabang kayo, pati sa kabit niya si Erap. Di ba? Nakikinabang kayo doon. Erap kayo na nakaraan, di ba? Ano ngayon? Sana inimbitan nyo rin si Eddie Ilarde. Para siya nagsabing, napakasakit, Kuya Eddie. Hindi ba? Hindi, nagpupunta naman doon si Eddie Ilarde. Ganon. Panak-anak sa mga forum ngayon, eto po teka, bago tayo magpatuloy, lumagpas na ito Eto muna What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dana. It's 9:30 in Myanmar. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Kang maingay ha. Sa pamumuno sa paglaban sa krimen, sa pagtulong sa kapwa, sa pangunguna sa Kongreso, hinog na tayo Ako po si Samuel Sir Chief Pagdilao, pulis, abogado, mambabatas, reporting for duty. Iboto sa Senado, numero 38, Samuel Sir Chief Pagdilao. Ako si Mayor Duterte, ug naghangyo kaninyong tanan nga iboto ninyo sa Senado. Tolentino, Senador, number 47. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ito hong sinasabi namin, kahapon pa ho ito pero hinahamon namin kasi yung mga survey firm. Diyan sila lang kumikita dyan Yan survey nyo. Madali naman yan, ilan lang yan. Yung mga celebrities, mga entertainers na akala mo kung sino magsisigaw. Nag-iisipag-endorso ng mga kandidato, pero tanungin nyo muna, kayo ba ilan sa celebrities na to ang kwalipikadong makaboto ngayon? Di ba? Yung nasa edad na, pero kwalipikado ba? Tanungin nyo si Freddy Aguilar kung siya makakaboto.
Hindi yung umaarte ka na naman dyan. Nag-i-endorso, hindi pala qualified. Oo. Disqualified ka naman bumoto. Nakapagpa-biometric ka ba? Eh, yung mga itsura ng mga kuha na yan, celebrities na yan, hindi yan magtsatsaga na pumili. Ha? Doon sa huling registration natin eh. Hindi magsisipagtsaga yan. Wala sa pagkatao nila yun na magtsaga pumilang. Gusto niyan laging VIP. Hindi ba? Kaya ako duda eh. Ito baka mga 98%. 98% eh. Tama tayo eh. Hindi po naka-register eh bilang mga botante. Yan si Daniel Padilla. Registered ba yan? Si Robin Padilla. Nagparehistro ba yan? Mga kaibigan, sino pa? Yung mga sikat, yung mga kilala pangalan na nag-i-endorso ng mga celebrity. Hindi ba na kanilang gustong itulak na kandidato. Yan. Tanungin ninyo kung sila nakapagparehistro. Alam nyo kung bakit. Huwag kayong magtataka kung isang araw sa resulta ng eleksyon. Kasi marami inaasahan na nila, lahat sila panalo eh. Si Binay panalo. Si Grace po panalo siya. Duterte. Isipin mong gulo yan. Magulo. Kasi alam mo, ang pinakamahirap na party dyan, pagkatapos ng eleksyon, yung tanggapin mo ang katotohanan eh. Yung resulta, mahirap tanggapin yun eh. Hindi lamang nung natalo kahit yung supporters. Sa mga supporters, mahirap tanggapin yun. Sa Facebook pa lang, malalaman mo na eh. Bakit? Kasi pagka may lumabas na issue laban doon sa kandidato nila, ayaw nilang tanggapin. Hahanap sila ng ibang issue na ipambabalibag naman nila ron. Sa bumatiko. Sa naglabas naman nun. Na pinag-iinalaan nila. Bayad ng iba. Ito may kagagawan yan. Di ba? Kaya buweltahan naman natin. Siya naman ang siraan natin. Ganyan yan eh. Kaya walang matatapos na issue dyan. Puro nagmamagaling yan. Kaya sabi nung isang nag-message sa akin, minsan ayoko nang mag-Facebook eh. Parang gusto ko nang tumigil. Kasi na ako, yung masyadong nai-intimidate siguro, ibig niya sabihin, di ba? At saka na, siya, yung naguguluhan siya. Di ba? Nabubuisit. Nasusuya na raw siya, nauuyam eh. Di nasusuya, ibig sabihin nun, di ba? Kaya wag kayong magtaka kung pagdating ng eleksyon, makaboto pa yung mga yan. Eto nililiwanag namin sa inyo, inuulit namin. Di ba napakalakas ng dating ni Duterte nung una? Sa mga OFW. Biglang nawala na yun, Oo nga. Habang meron ng kuwan ngayon, May ongoing. May ongoing na tayo, absentee yung voting. Overseas. Sa overseas. Mga pwedeng bumoto, umaabot sa 1.5 million, more or less. Ganun ang bilang. Hindi ko matandaan yung exact figure o number of voters. Ngayon, ang turnout ba't walang kumikibo ngayon sa inyo? Biglang natigil na yung kampanya ng mga OFW. Nawala eh. Bakit? Kasi ang turnout lang, yung mga bumoto lang, is 9% lang. Wala pang 10%. Yung total number of voters, hindi po, 1.5 million, halimbawa, yung 10%, 150,000. Yun lang ang katumbas ng bumoto. O nasan yung mga Duterte na maiingay nun? Kesyo, kahit malayo kami, pupunta kami sa botohan. Ganon, di ba? Pero wala eh. Mga kaibigan eh. Tinatamad. Meron pa nga, di ba, yung snow, yung barko,
punong-puno ng snow. Akalain mo, sinulatan yun, yung inuuka niya yung snow, no, nung isang seaman, nilagay niya pangalan ni Duterte. Ang laki, yung aerial view, di ba? Kasi may deck yung barko, Pwede, yung kumukuha, pwedeng nasa taas, di ba? Kitang-kita mo yung letran, lalaki. Ang problema nun, hindi makakaboto yun, Kasi nasa dagat yun, saan boboto yun? Kaya nga sa snow na lang sumulat, Hindi na Ginawa niyang balota yung snow. Doon na lang sumulat. Mga kaibigan, yan ang problema nyo. Sa ingay nyo ngayon, yan parang naaawa ko sa inyo pagkatapos ng eleksyon kung hindi mananalo si Duterte. Dahil ang mga sumisigaw, hindi naman pala butante. Hindi ba? O kung butante ka man, baka mamaya hindi ka naman boboto. Sayang naman. Hindi ba? Nakapanghihinayang, mga kaibigan. Yun po ang problema natin ngayon Sumisigaw yung iba. Lalo si Grace po. Nakita namin, walang boboto Kasi naghahakot siya ng tao. Nakita naman ninyo. Nakuna naman ng television, di ba yung bus? Inahakot nila para pumunta rin sa isang lugar. Kung hindi nila gagawin nyo, walang manonood sa kanila. Walang kusa. Si Isko Moreno nga, napahiya Nag-ipon ng tao, walang nakinig kay Grace po, tsaka kay Chis Escudero Nainip, no? Nainip, nag-aalisan. Hindi niya binigay siguro yung pera. Yun, inaakot nila yun. Ibig sabihin yun, pinapunta ron. Tapos, ayaw mong ibigay yung pera, baka naitaya mo sa kasino. Kaya eto nga pagdating ni Grace po, langaw na lang yung kausap Di ba bago na buko yan, yung naghahakot ng tao si Grace po, kanino nyo unang narinig yan? Dito lang Kami nagkukwento sa inyo dahil nadadaanan namin kapag may schedule ng pagdinig sa kaso ni Grace po nung nandoon pa yung disqualification case niya sa Supreme Court, sa Padre Paura yun Nadadaanan namin sa Paco Park yung pong mga homeless. Homeless yung palaboy. Tinitipon doon. Mga halos taong grasa nga Binibigyan ng pera, kinausap namin, pupunta raw sila doon kay Grace po. Tuwing may, merong scheduled hearing. Mga kaibigan, ano ibig sabihin? Naghahakot. At ang hinahakot niya, hindi naman butante. Doon magsisisigaw sa harap ng Supreme Court yun. Hawak yung placard. May hawak na placard. Sigaw ka ng sigaw, hindi ka naman pala butante. Anong katuturan nun? Mga kaibigan, di ba? Yan ang uso ngayon, paramihan, aerial view, multiplier, mga ganyan Adobe, Photoshop, mga ganyan po ang uso ngayon sa Facebook. Walang magpapatalo. Lahat siga. Tsaka kakaibang dapat gagawin natin o gayahin natin yung sa ibang bansa na eleksyon. Isang araw lang. Tapos na. Kasi tandaan ninyo, pag nanalo yung kandidato ninyo, ano ibig nyo sabihin? Hindi kami kasali? Hindi na kami Pilipino? Hindi na kami pwedeng makapag-avail ng mga karapatan namin bilang Pilipino dahil natalo yung ibinoto namin o gusto naming manalong kandidato at yung nanalo gusto ninyong kandidato pinaglaban ninyong kandidato kayo lang ang may karapatan mga gago kayo kaya walang kabuluhan yan di ba? Walang kabuluhan yan yung ginagawa ninyong pakikipagbangayan dahil sino mang manalo sa gobyerno, ang tungkulin niya, maglingkod sa bayan. Pag sinabi mong bayan, lahat yun, hindi yung bumoto lang sa'yo. Kasi unang-una, hindi ka naman si JB Ejercito. Oo nga, no? Si JB. Tsaka si Erap. Bine-verbalize niya yung kawalangyaan niya, no? Tinan mo si Erap.
napilitang magbigay ng orange card nung pag-upo niya, pinagbayad niya na kasi ospital eh. Namigay ng 100. Per district, no? 100. Bawat sa distrito. Masisiguro mo na yung bumoto lang sa atin, ang bibigyan mo ng orange card. Yung sigurado mong bumoto sa kanya. 600. Ganyan ang klase ng pagkatao ng mga yan. Eh si JB naman, meron sa YouTube. Mapapanood nyo naman. Siya naman talaga yung nagsasalita. Ang pagsiservisyo niya lang daw yung bumoto sa kanya. Yun daw hindi. Pasensyahan, sabi pa. No? Dapat yan, kulong yan. Pag ganyan ang katwiran mo. Sa kulungan ka. Di ba? Kala sa brigada mo. Kasi meron kang mandate na mag-serve eh. Pagkatapos, i-deprive mo yung... Anong tawag doon? Betrayal of public trust ba yun? Ewan ko kung betrayal yun. Kasi manunumpa ka, yung tungkulin mo eh. Tsaka yung tungkulin mo sa kanila, hindi mo ginampanan. Tsaka constituent mo yun eh. Ayaw mong tulungan. Ayaw mong pagsilbihan. Masama yun. Hindi ka opisyal ng gobyerno. Huwag kang tumakbo. Kung gano'n ang katwiran mo. Dapat sa'yo may At saka huwag ka sasali sa eleksyon. May sarili ka lang kumpanya. Dapat sa'yo sa subasta ka lagi kasali. Di ba? Highest bidder. Sa subasta kayo sumali, wag sa eleksyon. Yun ang hirap eh. Kayo nakakaalam ng boto ninyo. Meron yan tumawag sa atin, di ba? Paano kahit iboto raw si Duterte ng 50 million? Imposible naman yun. 55 million Pilipinos. Ano yung sabi kahapon? Nag-test. Hindi, mawalang galang. Huwag tayong mag-isip ng yung exaggerated. Mga imposible, no? Huwag ganun. Mahalata tayo, mababaw tayo. Mahalata kung hanggang saan lang kaya ng isip. Ang kayang tanggapin ng isip natin. Pag sumobra doon, hindi na makakanguya eh. Hindi na matutunaw, hindi na ma-absorb ng ating isip. Ang mangyayari ho niyan, baka pumutok ang transformer natin. Ka-brown out. Brown out. Yun po mangyayari dyan, mga kaibigan. Ewan ko lang kung nasa linya pa natin, ito si Karereng. Karereng? Ito. Hello? Wala na. Karereng. Yun, Karereng pa naman. Karereng. Ayan na. Karereng. Hello? Karereng. Opo. Karereng. Mamaya na si Karereng. Balikan natin si Karereng, pagkatapos lamang nito. Cheese VP Talks. Ang hindi lumingon sa ang pagkakamali ng nagdaan. Cheese VP Talks. Sa ating demokrasya, ang nasusunod ay nakararami. Walang iisang taong nagmamayari ng tamang sagot at solusyon sa lahat ng problema. Dapat sama-sama. Dapat lahat kasama. Cheese Escudero, Vice President ng Gobyernong May Puso. Political advertisement paid for and by Cheese Escudero. Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Nasa linya po natin si Karereng. Magandang umaga po, Karereng. 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 Ayun, hello, narinig na ako? Oo. Alam mo, kaya bilib ako sa, wag mo naman itataas ng ilong, sa Lapid Fire. Ang galing eh. Talaga sinasabi mo katotohanan. Totoo yan sinasabi mo na yung iba, dagdag, sigaw, hindi naman makaboboto. Ngayon, ikinasasama, Percy, yung kapag natalo yung taong sinasabi nilang number 1, ay nakakatakot dyan yung biglang magkakaroon ng rally. Dahil sasabihin, dinaya.
Tama ka. Ako, sabi ko naman, ayoko rin kay Duterte. Pero kung sakaling manalo yan, Pangulo natin lahat yan. Tama. Lahat tayo Pangulo natin yan. Sa ayaw mo sa gusto, Pangulo natin yan. Ay, ba't mga away kayong... Pangulo natin. O kaya nga, hindi mo dapat awayin yung mga ibang... May gusto ng ibang politiko o kaya kandidato, di ba? Yes, kaya Torsi, subaybayan mo dahil yung tungkulin naman natin dahil binabayaran natin yan. Baka may mali, sabihin natin ang mali niya, pero tingnan natin kung susunod siya o hindi, basta subaybayan natin. Kamukha kaya subaybayan natin, napatunayan. O, di, tagal siya, talaga namang mandarambong yung mga pare ko eh. Kaya dito sa labanan ito ng, ng local, pag nanalo pa ba yan, malaking kagagawa na ng Manileño yan. Yun lang, maraming salamat. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. At saka may isa pa, yung sinasabi natin, yung sakit na yan eh. Na nakikita mo na eh. Nagagalit sila doon sa ibang mga ayaw sa kandidato nila. Galit sila. Ba't ka magagalit doon? Pareho lang kayo ng karapatan nun eh. Sana kung hindi eleksyon ang pinag-uusapan, eleksyon nga yan eh. Pipili ka eh. May choice ka kung sino. Pagka ganyan ang asal mo, sa bidding ka sumali. Doon sa mga subasta, hindi nangangailangan ng boto ron eh. Eto pa isa, dito sa bansa natin, dito lang o ganun eh, ang ugali na kapag katapos ng eleksyon, at yung nanalo, yung hindi niya gusto. Ano yun habang nakaupo yung galit siya ron. Walang gagawing tama. Lahat ng gagawin minumura niya yun, araw-araw. Hindi pa siya nagmumumog, minumura niya na. Hanggang panaginip, minumura yun. Ganun yun. Mga kaibigan, hindi pwede yun. Yan yung mga maling pag-iisip nating mga Pilipino. Lalo na kung hindi nakapag-aral siguro, ganun na magiging kuwan. Kahit nakapag-aral din. Kung sa bagay, minsan mas grabe pa eh. Nasa karakter ng tao yun wala sa pinag-aralan. Ang pag-aralan natin ngayon, sanayin natin ang sarili natin na katulad sa ibang bansa. Na pag natapos ang eleksyon, tapos na rin kung sino ang kandidato niya dahil yung nakaupo sa ayaw at sa gusto mo, yun ang pinuno. At yun naman pinuno, sa ayaw at sa gusto niya, pareho niyang paglilingkuran yung bumoto sa kanya at hindi bumoto sa kanya. Dapat ganun din, yung kaisipan din naman nung kandidato, ganun din. Tama. Pag natalo, tanggapin. Sino ba may gano'n? Si Erap, hindi gano'n. Yung angka ni Erap, mga yan. Bengador yan. Totoo. Bagatsing, ganyan din eh. Bengador din yan. Di ba yung si Mayor Lim nung pulis yan? Dahil nakunan si Mayor Lim, nalathala sa dyaryo na siya, hinatid niya si Mayor Villegas nung umalis ng Pilipinas pagkatapos ng term. Sumakay ng aeroplano. Si Mayor Lim na lang ang naiwan eh. Na nagatid sa kanya eh. Sapagkat nung pala talagang ganon yung mga police, nagro-rotation yung station commanders. Kung sino ang escort sa araw, may schedule sila. Yung naka-schedule, hindi na yata dumating eh. Dahil paalis na eh. Dahil wala na sa pwesto. Nandun na kay Bagatsing. Hindi naman kailangan ng escort, may escort. Dito, escort ka, wala ka na. O kaya si Mayor Lim, nung mabasa raw ni Bagatsing, ginawang traffic enforcer si Mayor Lim. Pinarusahan. Kernel na siya nun. Samantalang, nung naupo si Mayor Lim na nagkaroon ng pwesto, sino isa sa binigyan ni Mayor Lim ng pwesto kaya minahal siya? Si Robert Barbers. Si Bobby Barbers. Alam mo kung bakit? Nung naging director si Lim ng Western Police District, napwesto yan. Si Barbers.
Samantalang siya ang humuli dyan. Nung ang hepe ng MPD nung araw, si James Barbers, na tiyuhin ni Bobby Barbers. Oh, mga kaibigan. Paano? Wala sa kanya yun. Yung walang personal sa kanya, mga kaibigan. Oh, si Mayor Lim nakapagpatakbo ng 6 na ospital, libre. May pinili ba dyan? Pagpupunta ka ba dyan, tinatanong, binoto mo ba si Mayor Lim? Ha? Pag hindi mo binoto si Mayor Lim, di ka pwede. Meron bang ganon? Kilim lang ho kayo nakakasiguro sa Maynila. Nakita mo si Atienza nagsisi. Ayan, kumampi na ngayon kay Mayor Lim. Para maibalik yung libreng serbisyo, no? Hindi, tsaka mabalik yung karapatan mo. Sino magmamalasakit sa mga taga Maynila kundi Manileño rin? Isipin mo, nagpapasok to si Isko. Walang iya yan ang walang iya si Isko. Yung mga tumulong kay Erap na walang iya. Si Bagaching, di ba? Puntahan ninyo sila. Sabi ko nga noon hindi kayo makapagpagamot, may bayad. Puntahan nyo si Karen Davila. Sabi mo, magaling si Erap tsaka si Isko. Hindi kami makapagpagamot, ha? Panayang banat mo kilim, ha? Dapat puntahan nyo sila. Panagutin nyo sila. Dahil nagpaloko kayo. Mga kaibigan. Ngayon, di na-realize nila Lito Atienza, di ba? Ang katotohanan. Si Lim lang naman hindi nagnakaw na alkalde sa Maynila. Kwentahin mo yung mga naging mayor. Magagaling sila. Lacson, di rin naman, di ba? Villegas. Matitino yan pero pagkatapos nila, simulan mo kay Bagaching, yan ang nag-imbento ng corruption sa City Hall. Yung tatay ni Amado. Dahil kay Amado, Sado yan si Amado Ito tinanong nga nung kapatid niya yan si Atty. Bagaching. Ito, pakinggan nyo. Mayor Estrada, okay, kami na kamantado, ulol. Ano sabi ni Erap kay Ray Bagaching? Mayor Estrada, okay, kami na kamantado, ulol. Kita ninyo, mga minuray, no? Mga kaibigan. Ito, magbasa nga tayo sandali. Iisa ang kulay ng Moro. They are all terrorists. Secessionists, extortionists, and bandits, all rolled into one. Enemies of the state. Sino ba yun? Number 2655. Sweeping yata yung yun. Hindi lahat. Kung sweeping yan doon tayo sa MMDA. EDSA. Yung mga abusayap. Yung mga ungas, at yung mga hangal, sila din yung mga patuloy na nagpapalubog dito. Yun. Sa bayan natin, kaya tunay na maraming yaman itong bansang ito, mayaman sa mga siraulo, mayaman sa mga may baluktot na katwiran, mayaman sa mga magnanakaw, at ubo din ng yaman dun sa mga idiot na dumadakila sa mga salot. Di animal na leader na katulad ni Mandarambong Erap Estrada. Galit. Sabi ni Katropang Donald ng Tondo, mga kaibigan. Dyan nga ho sa Maynila na pag-uusapan lang. Kita mo ngayon, si Erap, mga kaibigan, hindi niya alam paano niya ipaliliwanag ngayon. Na pinagbayad mo sa ospital yung mga tao, tapos ngayon sasabihin mo, hindi totoo yun. Hindi ba? Nakita na ngayon, lumalabas, na kaya pala ang mga mamamayan, pinagbayad nila sa ospital, paano yung pondo na para sa ospital, kinuha niya. Nilagay niya sa Office of the Mayor. Nilipat niya lahat sa opisina ng Mayor. Ilang ospital yun? 6 yun. Hindi pa kasali yung mga health centers. Hindi pa. Ngayon, yun naman pong buwis,
Paano ipaliliwanag yun? Hindi totoo yun? Na pinagbayad ninyo ng mataas na amilyar at buwis ang mga taga Maynila? Abay, nakakahiya ka na nun talaga, di ba? Tingin sa iyo nun, sira na ulo. Kaya sabihin natin kay Mayor Lim, sa susunod, may ospital naman na yan eh. 6 na naman yung ospital na yan, libre naman, ibabalik mo naman yan. Pwede ba magpatayo ka pa ng isang ospital para naman sa mga siraulo? Si Era pang Buenamano. O, dyan na natin ikulong ito. Mukhang hindi siya qualified sa regular na kulungan eh. Ha? Mas qualified yata itong mga hinayupak na ito sa psychiatric institution. Ha? Ganong institution ang itayo natin. Kosa niya si Isko doon. Mga baliw, mababaliw yan si Isko pagkatapos ng eleksyon. Ang kukunin dyan, 12 lang. Tapos 18 ka. Sino hindi masisira ulo? Unang-una, kung hindi ka nasilaw sa pangungurakot, ikaw, si Isko Mayor dapat ngayon ang walang kahirap-hirap, di ba? Kasi last term dapat ni Mayor Lim ito eh. Ito ang tapos ng term ni Mayor Lim eh. 2016 eh. Nakalain mo, naging magaling. Yan ang sinasabi natin. Sa Facebook, magaling kayo. Sa bandang huli, sa eleksyon, magaling pa ba kayo? Hindi kayo magaling dyan. Kahit tad-tad pa ng political ads sa TV, no? Si Isko Moreno, tinan mo, nagmagaling. Ang magaling nga niya, yabang pa di ba? Bagsak si Lim, ha? Paano hindi ba bagsak si Lim, eh? Katakot-takot na kwarta ginamit, nagtulong-tulong pa sila. Di ba? Sino ngayon ang nawalan? Si Lim ba? Ha? Hindi. Si Isko. Number 1, si Isko. Wala na po si Isko, mga kaibigan. Matatalo pa yung senador. Pag natalo yung senador yan, halimbawa, ipagdasal niya si Mayor Lim ang manalo. Kasi wala na siyang babalikan eh. Saan? Pagkatapos niya, saan? Sa Maynila lang ang bagsak mo eh. Di ba? Ano pupunta mo sa Maynila? Ano susunod mong hakbang? Wala na. Di ba, kung handa ka na mag-retire? Mga kaibigan, paano kang babalik kung hindi si Mayor Lim? Di ba? Si Erap? Tadyak ang kanyan. Baka kala mo. Kaya ka nga pinatakbong senador niyan. Ikaw ang ibinagsak ni Erap. Oo. Ibinagsak ka. Pinagbabalakan mo si Erap, maloloko mo dahil sa anak. Ginamit mo yung anak. Ngayon, ikaw ang nadali. Demonyo ka pa lang. Gusto mo nang isalvage si Satanas. Hindi pwede yun. Diba? Sana, ang iboto naman natin yung mga bagong pagmumuka na tatakbo na mga konsyal. Tama yun yan. Sa Maynila, wag na yung mga dating makakapalang apog na namantala sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. Sabi yan ni Marvin Capili ng Manugi Tondo. Tama yan. Masyado nang walang hiya yung mga dati dyan, karamihan. Lalo na yung sumama kay Erap. Sila ho ang mga gumawa nagpasa ng mga batas na nagpahirap sa mga taga Maynila. Sino-sino yan? Sila Marlon Lacson. Sino pa? Si Bernie Tuwachat Ang. Si Joel Chapching Chua. Ang dami ho niyan. Sila Lacuna, mga kaibigan. Si Honey. Mga kaibigan. Ito lang ang hindi matamis na honey. Good day po, Mr. Labi. Gusto ko lang linawin ang sinabi ni Duterte na kaya niya sugpuin ng droga at hindi na, huwag niyo nang ipaliwanag yan. Ang paliwanag niyo ho dyan, dapat, yung sinasabi ni Duterte, magpapatayo daw siya ng Department of OFW ba yun? For OFWs. Kung siya mananalo. Paano niya gagawin yun?
nagsisipagsarahan ng mga bansa na pinadadala natin ng OFW. Paano po niya gagawin yun? Ngayon niya gagawin, para saan niya gagamitin yun? Ha? Yun po ang sabihin ninyo. Sa bayan ko, sa pangalan po ni Atong Ma, kami po ipansamantalang muling magpapaalam. Maraming pong salamat. Hanggang bukas po muli. Ito po si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Colastas. Antabayanan po susunod agad ang pagbabalita mula po kay Melchor Balawas. Susundan po yan ang programang Shalala and Friends. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang Yumaga! Gia Gomez. Mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang